Good afternoon po mga kamutya o sa mga taong naniniwala sa mga pampaswerte o naniniwala about spiritual. Good afternoon po sa ating lahat. At sa mga hindi naman naniniwala, ay syempre good afternoon pa rin kasi hindi ko pa pwedeng iurong yan. Talagang good afternoon na talaga ngayon. Anyway, andito na naman po ako magsishare ng aking tinatawag na yung mga something na galing kalikasan. Ibig sabihin mga unusual na mga bagay na nakuha ko sa kalikasan. Tulad yan, ito po, ito. Ayan yung stick na yan. Ito. Yan. Hindi ko na kukunin, dyan lang siya. Ano po yan? last October, November. Last November 18 o 19 na ng umaga. Sabi ko doon sa friend ko, no, ako ay magbakasyon ng Davao. Sabi ko, samahan ako saan ba yung kung saan meron silang yung parang sapa. Sabi na dito malapit lang, dyan lang. So sabi ko, sige na, gusto ko yung pumunta ng mga ganyang lugar. Ayun, sinamahan nga ako doon. Parang pagdating doon, ay takot na takot ako. Syempre, iniisip ko baka may mga ahas. So iniisip ko, sabi ko, itong lugar na to, alam ko mayroong ibibigay sa akin na something na naman. So, nagpray ako. Sabi ko sa inang kalikasan na bigyan ako ng something na pag-uwi ko na mayroon akong madadalang parang remembrance galing sa lugar na yan. So nagpatuloy yun, bumaba ako papunta doon sa may ilog. So kaming dalawa nung kasama ko. Tapos yung parang paano ako yung direction ko hindi yung papunta sa taas kundi papunta sa ibaba kung saan yung flows ng tubig, ang direction ng tubig ipapababa, di papapunta din ako ang ginawa ko. So siguro about 10 meters away nakita ko yung yung parang umaagos yung tubig na malakas dyan, yung parang pabagsak yung tubig, yung gano'n, parang yung flows ng tubig, yung tubig na yung yung tawag syempre pababa kasi pababa lang naman pataas. Tinitingnan, sabi ko, bakit parang nakita ko yung nakausli. Sabi ko, ang lakas ng agos ng tubig. Bakit yung na yan? Naisip ko, sabi ko, ano something sa kawayan na ito? Bakit sa kalakas-lakas ng agos ng tubig dyan sa kanya bubabagsak, tapos nakatayo siya, hindi man lang siya natumba. Sabi ko, imposible na kung halimbawa, lalo na siguro kung babaha, di syempre sa kanya lahat ang bagsak ng tubig, ibig sabihin mawawala na siya doon, may aanod na siya. Sabi ko, ang tibay naman ng stick na to, kaliit-liit kayang buhatin yung tawag sa yung lakas ng yung flows ng tubig. Tapos nung hawakan ko ganun, isang ganyan ko na nakuha ko agad, aba. Ay, antibay mo nga ang stick ka. Madadala kita talaga. Ayun, sabi, bit-bit ko na nga yan siya. Sabi ko, there's something talaga sa stick na yan. Kasi kung yan, ordinaryong stick, syempre mapati anod na yan. Imposible hindi siya nadala ng malalakas na tawag doon, bagsak ng tubig diyan sa lugar na yan. Talaga nakatayo ka talaga doon. So naniniwala ako na meron na may something diyan. May something pero hindi ko alam, basta kinuha ko lang, then inilagay ko lang diyan sa altar. Diyan sa ninyo ko. Sabi ko, kung ano man ang mo, di na lang, ikaw nang bahala. Kasi wala naman ako mga idea sa mga ganyan. Basta ganyan lang sa akin kasi yung mga unusual na talaga ako interesadong kunin.
Yan. Yan, isa yan sa mga naging naging remembrance sa Davao nung pagka-uwi ko last November. So, basta ako, kung ano man yung mga nakukulik ko, ingatan ko lang talaga yan sila. Diyan lang. Kasi mahilig nga ako magkulik. Hindi ko yung ayoko yung mga collect na kinukulik ko yung gawa ng tao. Ayoko, kaya ko naman gawa ng mga ganun. Syempre, gusto ko yung galing sa kalikasan, yung mga gawa na hindi yung basta mga unusual. Kinukuha ko talaga yan. Tapos ito naman yung pinaka ito yung pinaka, syempre love ko rin yan. Yung yung buto ng avocado. Nung nakaraan, mga last year, binigyan ako ng ganito, buto ng avocado. Sabi ko, cute naman. Ganon. Tapos tinago ko yun. Syempre, napamahal na rin sa akin yun. Tapos, di nalungkot ako kasi biglang kinuha ng may-ari. Hindi na niya binigay sa akin. Nagtampo ako, pero nagtampo ako na hindi ko sinasabi sa kanya yung tampo ko na yung gustong-gusto ko, bakit niya kinuha uli, dapat sa akin na yun kasi binigay na, so binigay ko na lang, wala na akong so ang ginawa ko bumili ng avocado uli, o kinain yung mga yung syempre yung laman, di naubos, di nakita ko itong mga yung mga buto naman ang nakita ko. Ito nakalagay lang doon sa may lababo. Kinuha ko, itinago ko ngayon. Yung ginawa ko, inalagay ko diyan sa may Santo Niño ko. Diyan sa siguro mga ilang na yan, siyempre last year pa nangyari yun. So syempre sabi ko, nalulungkot ako. Kumbaga dinaramdam ko pa rin yung avocado, yung buto ng avocado na yun na kinuha sa akin. Sabi ko naman, sana magkaroon ako. Bigyan mo naman ako. Kasi ganyan ako maglambing sa ama. Bigyan mo naman ako. Gusto ko kasi ng ganun na buto ng avocado. Gusto ko talaga yun. Tapos nung siguro mga October na yata, sinilip ko yung mga buto na nakatago dyan. Ilang peraso yun. Ang na-notice ko lang, nung bilhin ko, nang itago ko yung mga buto na yun, malalaki sila, yung mga buto na yun, malalaki. Tapos, nung napansin ko, nitong nasabi ko, bakit sila inagsiliitan? Sila lahat lumiit. Tapos, naging ganito, tapos nung kinuha ko, oh, what an amazing. Sabi ko talagang, hala, bakit ito naging bato? Silang lahat po ay naging bato. I don't know kung maniniwala kayo. Kasi usually, ang ng avocado, once na na sila, ibig sabihin, tumagal na, nasisira yan sila Yung parang nagkakaroon yata yan sila ng yung tawag ko basta hindi sila na nagiging bato. Ang pinagkataka ko lang, ito sila naman siguro ayaw niya ng ama na makapangyarihan sa lahat, na nanulungkot ako. Sabi niya, kinuha sa'yo yung isang avocado, ngayon gustong gusto mo ito, ang bibigyan kita ng marami. Tuwan-tuwa ako talaga namang naging bato. Sabi ko, alam mo ito tinago ko lahat sila, hindi ko naging bato talaga sila lahat. Ayan naging bato talaga sila. Iningatan ko yan, 5 yata yung more than 5 yata yung ko dyan, yung mga ganito. Tapos yung iba naman shinare ko sa mga friend ko. Tapos ito isa sa mga iniingatan ko talaga sila, kasi nung maganda talaga ito pag nagkaroon ka ng buto ng avocado na naging bato, kasi maganda daw siya sa business, at saka yung niya, yung tingnan mo naman, hugis heart. So, ibig sabihin, magiging kaaya-aya ka. Yung para ibig sabihin, hard kasi siya talaga, tingnan dyan pa mga yung ng avocado. And then pa kayo mga dumi-dumi na mga balat niya. Yan.
Bibihira lang po makakatagpo po tayo ng ano, kasi yung ibang anong ano, nasisira talaga sila, nagdi-decay. Ito hindi, naging bato naging bato siya instead. So amazing talaga. Sabi ko, ang cute naman. Tapos, isa lang ang nawala, kinuha sa akin. Ibinigay naman sa akin, napakarami. Eh, di syempre, ingatan ko rin yun. Basta, ito yung mga ganito. Basta nasa puso natin na magkaroon tayo ng mga ganyang mga mutya. Ibibigay talaga yan ng inang kalikasan. Hindi sila madamot. Basta yung inaano nila, basta yan, ingatan mo. Kasi ganun ako, iniingatan ko talaga. Yung ibig sabihin, pag gusto ko kasi, parang nalulungkot ako pag hindi ko nakukuha. Hindi sa material kasi po ako. More on ano talaga ako sa ganito, mga galing sa kalikasan. I love to collect talaga yung mga ganito na mga imposibleng mga bagay. Yung mga ganyan. Basta, mahilig po ako mag-collect. Napakadami ko na. Doon pa sa sasakyan ko, ang dami talaga doon. Iniingat-ingatan ko lang, kasama ko sila nagbibiyahe. Iba pa yung nasa pouch ko. Basta yan mga ano, love ko silang lahat. Ganyan lang. I hope nagustuhan niyo po yung vlog ko ngayon. Basta I love it. Ayan o, gusto ko siya. Basta love ko siya. Ganyan siya, tingnan yun. Oh, ganyan siya. Sabi talagang ano, yung hindi siya yung ano, yung mga ano, yung nahing bato. Talagang ano siya, natural talaga siya na naging bato. Oh, yan ang pinaka the best. Ibig sabihin, gawa ng kalikasan. Diba? Anyways, thank you po sa mga nanood sa aking vlog ngayon. Pagpalain po tayo ng poong may kapal. Simba-simba po tayo kung may time. At hindi lang po kung may time. Dapat magbigay po tayo ng time kay God. Like me, everyday nagbibigay ako talaga ng 1 oras para makipag-usap sa Ama na makapangyarihan sa lahat. Wag puro pera, wag puro trabaho. Siyempre, kailangan din natin na mapalapit tayo kay God. Kasi, once na malapit tayo, ibig sabihin, we are closer to Him, hindi pa pwede na pabayaan niya tayo. Kailangan natin ang kanyang guidance or ang tamang direction na ating tatahakin. Kasi, lahat ng bagay, pag siya ang mag-guide sa atin, talagang the best. Huwag tayong, hindi yung sarili nating decision, dapat galing sa kanya lahat. And thank you so much for watching my vlog, and happy Sunday po. God bless po. Pagpalain po tayo ng poong may kapal.